So, pag-usapan natin yung final prediction ko sa Naoya Inoue weigh-in. Kakatapos ko lang panoodin at sabihin ko sa inyo kung ano yung tingin ko. At sabihin ko rin sa inyo kung ano yung ad sa Arena Plus, ano? At magbigay din ako ng comment kasi kagabi, no? Or nung isang araw, tinatanong ko regarding sa statement ni Bob Arum na mas legendary daw si Naoya Inoue kaysa kay Pacquiao. Tapos may mga nagre-react din or may mga nagtatanong din sa akin. Ito yung pangatlong pag-usapan natin dito sa video na to. Kung ano daw yung opinion ko sa bagong issue na naman kay Casimero. Pag-usapan po natin yan. Ako po si Pao Salud ng Pao Sports. Pasensya na kayo, nasa kotse lang ako. Papacheck up kasi yung mother ko ngayon. So naghihintay lang kami ng doktor. So sabi ko gawa muna ako ng content. Tapos actually meron akong mga schedule live dapat at saka interviews. Fortunately medyo may sira yung laptop ko, hindi ko pa magawa, so pasensya na po kaya dito ko ginagawa, and I wanna be able to do this right now at i-upload to kasi laban ni Inoue bukas na, no? Yung weigh-in nila pareho silang pumasok. Actually sa body language ng Korean, medyo shy, very shy type, parang masyadong introvert parang tahimik masyado. So sa totoo lang, sa akin nakikita, although like what I said, gusto ko makakita ng upset, but I don't see that happening. I'll be surprised if ma-upset, no? Although tingnan natin kung makatama sa mga body shot itong Korean, palaban din eh. So I think it will be a fast fight. Mabilis yung laban. Speaking of Arena Plus, chinek ko yung odds. Talagang sobrang dihado, brother. Talagang I know, kilala ko yung manager ni Kim. And with all due respect to him, but times 12 ganong kadihado. If kung titingnan nyo guys, ganong kadihado sa pustahan, talagang imposibleng matalo si Inoue dito. 1.02 kung 100 mo, 2 pesos lang yata ang panalo. Yung 100 panalo ng 2 pesos. So ganong kalamado si Naoya Inoue dito sa laban na to. Pero try ko po magko-commentary ako. Kayo ano sa tingin nyo? Tapos yung regarding naman kay Babarum, honestly, Babarum is the promoter, worldwide promoter, US promoter of Naoya Inoue. He's bound to say things like that to promote his fighter, especially yung active fighters niya. Naoya Inoue was his previous fighter, and he was also telling things kay Pacquiao nung panahon, I think kino-compare pa nga siya kay Muhammad Ali dati, no? Na nawak din ni Babarum. So he has every right to say that. Pinopromote lang niya. But at the same time, gaya ng sinabi ko sa mga nagtanong sa akin sa live na, hindi ko alam kung napanood nyo, hindi pa naman tapos yung career ni Naoya Inoue. Hindi ko naman din i-disadvantage yung ginawa ni Inoue. Pero sa ngayon, personal opinion ko, hindi pa rin. Pacquiao pa rin ang much better fighter regarding achievement and legacy, at least so far. But Naoya Inoue, I think he could have a chance. Pero kailangan niya na umakyat, kailangan niya kalabanin yung mas matitibay, hindi yung wag sana mangyari mga ganito. Although malas din talaga si Naoya Inoue dahil si Sam Goodman nga hindi nagka-injury. And lastly, kung mapapansin nyo, hindi na rin ako masyado nagko-content about Casimero unless meron talagang tunay na balita regarding sa boxing career niya. So nung isang araw o kanina, yung mga pinag-uusapan sa grupo namin regarding sa former coach niya, si Coach Agrabio, nagpa-interview yata at napareact naman itong si Jason. So actually, sa totoo lang, hands off na muna ako dyan kasi it invites the wrong crowd kumbaga chismis lang. So no comment na lang ako dyan, hintayin na lang ako kailan siya may laban at hindi naman ako involved dyan. Sa akin lang, masyado nang bumababa, masyadong palengke, masyadong squatter na ang nagiging boxing dyan. So kaya hindi ko na binabalita mainly. So sa boxing na lang tayo guys. Hintayin na lang natin kung tunay na may laban. Kung tatanungin nyo kung may laban si Casimero, wala pa talaga wala pang balita. Hintay na lang. Nagiging usapan na lang lagi, issue. Tsaka medyo ito yung totoo. Si Casimero guys, magaling na boxer, pero sa world stage ngayon sa usapan, wala na talaga di na siya masyadong papag-usapan because of the business side. Simple lang naman, boxing is business, mainly business. It is a sport but mainly business. Kung marami kang kinaaway,
marami kang inaaway, wala talaga, wala nang susuporta sa'yo sa business side of the boxing. So yun lang, let me know what you think guys, and pasensya na kayo sa dito lang ako nag-record sa kotse. I'll see you next time.